Kung mapapansin mo, minsan hindi naman talaga ang problema sa paligid ang sumisira sa kapayapaan mo. Kadalasan, ang mismong paraan ng pag-iisip mo ang kumakain sa kaligayahan mo na dapat nararanasan mo araw-araw. May mga thinking habits tayong nakasanayan na parang normal lang, pero unti-unti pala nitong inuubos ang inner peace mo. Kaya ngayon, pag-usapan natin ang 10 thinking habits na madalas mong hindi namamalayan pero siya mismong dahilan kung bakit mabilis mawala ang saya at kapanatagan mo. Number 1. Negativity bias. Lagi kang nakatingin sa mali o pangit. Alam mo ba yung tipong buong araw kang may nagawa at na-achieve, pero sa isang maliit na mali, doon ka na lang magfo-focus? Halimbawa, nag-report ka sa trabaho at 95% ng sinabi mo ay malinaw at maayos. Pagkatapos, isang beses ka lang nabulol. Pero guess what? Pag uwi mo, hindi mo na maalala lahat ng maganda. Ang naaalala mo lang ay yung pagkabulol mo. Ganito gumagana ang negativity bias. Automatic na mas mabilis kumapit sa utak natin ang mga pangit kaysa sa mga maganda. Kahit gaano kaganda ang kabuuan, yung mali o pangit lang ang nangingibabaw. Kung titingnan mo, parang built-in na wiring ito ng utak natin. Evolution-wise, may sense kung bakit. Kasi sa sinaunang panahon, mas mahalaga para sa tao ang mapansin ang panganib kaysa sa magandang bagay. Halimbawa, kung hindi mo agad napansin ang ahas sa damuhan dahil abala ka sa kagandahan ng paligid, delikado ang buhay mo. Kaya hanggang ngayon, dala pa rin natin ang bias na ito. Lagi tayong alerto sa negatibo. Pero ang problema, sa modernong buhay, hindi na ito palaging nakakatulong. Kung lagi kang nakapokus lang sa mali, kahit gaano kaganda ang araw mo, parang laging may kulang. Kahit gaano kadami ang nagawa mo, parang laging hindi sapat. At kahit gaano karaming taong pumuri sa'yo, iisa lang ang mag-comment ng negatibo. Yun na ang uuwi sa isip mo hanggang pagtulog. Ang masama pa, kapag nawala ang balanse, nagiging cycle siya. Lalo kang nagiging sensitibo sa mali, mas lalo kang nagkakaroon ng self-doubt, at mas madali kang ma-stress. Ang ending, nawawala ang inner peace mo dahil utak mo mismo ang nagpapalaki ng mali kaysa sa tama. Parang may birthday party ka, 10 bisita ang nagsabi na ang sarap ng luto mo, pero may isa lang na nagsabi, medyo maalat ah. Pagkatapos ng party, hindi mo na maalala yung 10 papuri. Yung iisang reklamo lang ang paulit-ulit mong iniisip. Kung hahayaan mong manatili ang habit na ito, masisira ang kaligayahan mo kahit walang malalang dahilan. Hindi ibig sabihin na dapat baliwalain ang negative, pero dapat mo ring kilalanin na ang isang mali ay hindi kayang burahin ng lahat ng tama. Kapag natutunan mong i-balance ang lens mo na oo may pangit pero may maganda rin, mas makakabalik ang peace at joy mo. Number 2, pag-ikot sa mga what ifs. May mga gabi ka bang nahihirapang makatulog kasi paulit-ulit pumapasok sa isip mo ang mga tanong na wala ka namang kasiguraduhan? What if hindi ako pumasa? What if mawala ako sa trabaho? What if iwan niya ako? What if hindi ako enough? Ang tawag dyan ay rumination sa mga what ifs, at ito ang isa sa mga pinakamabilis kumain ng inner peace mo. Kung tutuusin, natural lang mag-isip ng posibilidad, pero kapag nasobrahan, nagiging parang broken record ang utak mo. Umiikot-ikot ka sa mga sitwasyong hindi pa nangyayari hanggang sa nauubos ang energy mo kahit wala ka namang aktwal na kinakaharap na problema. Imagine na may job interview ka bukas. Sa halip na magpahinga o maghanda, iniisip mo ng paulit-ulit, what if magkamali ako ng sagot? What if hindi nila ako magustuhan? What if mapahiya ako? Pagdating ng interview, pagod ka na kahit hindi pa nagsisimula. At minsan, dahil sobrang kabado, nangyayari pa mismo ang mga bagay na kinatatakutan mo. Ang mas tricky pa dito, kapag na-trap ka sa what if loop, iniisip mo na para bang katumbas ng reality ang mga senaryo sa utak mo. Parang sure ka ng mangyayari kahit imahinasyon lang. Kaya't bago pa man dumating ang totoong sitwasyon, nadama mo na ang stress at kaba. Lahat ng ito wala pang basihan. Bakit nakakasira ito ng peace at joy? Kasi ang utak mo ay hindi na nakatuon sa kasalukuyan.
Imbis na mag-enjoy sa ngayon, nakakulong ka sa mga posibleng mangyari bukas. Hindi ka na present. Hindi mo na nakikita ang blessing sa harap mo kasi abala ka sa inaharap na baka hindi pa dumating. Ang masakit na katotohanan ay 90% ng mga what if na iniisip mo hindi naman talaga nangyayari. Pero 100% ng oras na ginugol mo kakaisip nito, talagang nawawala. Nawawalan ka ng tulog, nawawalan ka ng gana, at higit sa lahat, nawawala ang peace of mind mo. Minsan kahit simpleng text lang ng usap tayo mamaya mula sa partner o boss mo, nag-spin na agad ang utak mo ng 20 scenarios. What if mag-aaway kami? What if may mali akong nagawa? Pero pagdating pala ng usapan, simpleng tanong lang, anong gusto mong kainin mamaya? O kaya, pwede mo bang ayusin yung file? Ang ending, napagod ka ng ilang oras sa kaba na wala namang saysay. Ang what ifs ay parang multo. Hindi totoo, pero takot na takot ka. Kapag hindi mo siya nahuli at na-manage, uubusin niya ang joy at peace mo bago pa man magsimula ang totoong laban. Ang susi ay manatili ka sa what is, yung kasalukuyan, imbis na malunod sa what ifs. Number 3, pagbuhay sa nakaraan. May mga sandali ba sa buhay mo na kahit tahimik na ang paligid, bigla ka na lang binabalikan ng mga alaala ng nakaraan? Parang replay button sa utak mo, yung mga pagkakamali, heartbreak, pagkatalo, o mga pagkakataong sana may ginawa kang iba. Bakit ko pa ba siya minahal? Sana hindi ko na lang ginawa yun. Kung pwede ko lang balikan. At habang iniisip mo ito, ramdam mo ulit ang parehong sakit, galit o hiya. Kahit taon na ang lumipas. Ganito ang problema sa pagbuhay sa nakaraan. Ang utak mo ay hindi marunong mag-differentiate sa totoong nangyayari at sa naiisip mo lang. Kaya bawat replay ng nakaraan ay para bang nangyayari ulit sa kasalukuyan. Kung iniisip mo ang isang rejection o pagkakamali, para bang sariwa ulit ang sugat. Kaya imbis na gumaling, paulit-ulit lang siyang bumabalik. Isipin mo na lang kung may naalala kang ex na nanloko. Kahit matagal na, kapag nireplay mo ang mga chat, tawag at huling away ninyo, sumasakit ulit ang dibdib mo. Ang irony, siya baka masaya na sa bago niyang buhay, pero ikaw, nakakulong pa rin sa mga alaala na hindi mo mabitawan. Bakit nakakasira ng inner peace at joy ang pagbuhay sa nakaraan? Una, parang buhangin ito sa kamay. Kahit gaano mo pisilin, hindi mo na mababalikan o mababago. At habang pinipilit mong hawakan, lalo lang itong dumudulas. Ikalawa, nagiging multo ang nakaraan. Lagi siyang sumusulpot kahit ayaw mo at kinukuha ang joy ng kasalukuyan. Ikatlo, naapektuhan ang present decisions mo. Minsan, dahil sa nakaraang failure, takot ka nang sumubok ulit. Dahil sa heartbreak, sarado ka na sa panibagong pag-ibig. Dahil sa dating hiya, ayaw mo nang muling sumubok. Kaya kahit wala nang aktwal na nangyayaring masama sa paligid mo, utak mo mismo ang lumilikha ng stress at takot dahil paulit-ulit nitong binubuhay ang dati. Naalala mo nung napahiya ka sa harap ng klase o sa meeting? Isang beses lang nangyari, pero ilang taon ang lumipas, naiisip mo pa rin. At tuwing naiisip mo, nahihiya ka ulit. Parang nandun ka ulit sa eksena. Imbis na mag-focus ka sa kasalukuyan, napaparalisa ka ng alaala. Ang nakaraan ay parang libro na natapos mo ng basahin. May aral na pwedeng balikan. Pero kung paulit-ulit mo itong babasahin at doon ka na lang mabubuhay, hindi ka makakausad sa susunod na chapter. Ang kapayapaan at joy ay nasa ngayon. Pero kung nakakulong ka pa rin sa kahapon, hindi mo ito mararanasan ng buo. Number 4, all or nothing thinking. May mga pagkakataon ba na iniisip mo, kung hindi perpekto, wala nang kwenta? Ito ang tinatawag na all or nothing thinking. Isang mindset na nakikita lang ang dalawang extreme, tagumpay o kabiguan, tama o mali, panalo o talo, walang gitna. Halimbawa, nagda-diet ka, isang slice ng cake lang ang nakain mo. Imbis na sabihin mong, okay lang, bukas babawi ako, iisipin mo agad, wala nang silbi, cheat day na lang buong linggo. Sa exam, bumagsak ka sa isang subject, imbis na isipin mong may chance ka pang bumawi, iniisip mo agad, failure na ako, wala na akong pag-asa. Sa relationship, nagkaroon ng isang away, imbis na tingnan bilang normal na parte ng relasyon, iniisip mo agad,
hindi na talaga kami para sa isa't isa. Ang ganitong pag-iisip ay nakakasira ng inner peace at joy kasi hindi mo binibigyan ng value ang progress, ang effort at gray areas ng buhay. Bakit nakaka-drain ito ng kapayapaan? Una, imposibleng maging perfect. Kapag hinihingi mong all or nothing, lagi kang mauuwi sa frustration. Kasi sa totoong buhay, walang laging perpekto. Lagi talagang may mali, may kulang, may sablay. Ikalawa, binubura mo ang small wins. Kung pumasa ka ng 4 na subjects pero bumagsak ka sa isa, imbis na ipagdiwang yung 4, mas focus ka sa iisang bagsak. Nawawala ang joy sa journey kasi lagi ang nakikita mo lang ay yung kulang. Ikatlo, nagiging harsh ka sa sarili mo. Ang inner voice mo laging nagsasabi ng hindi sapat. At kapag lagi kang hinuhusga ng sarili mong isip, paano ka pa magkakaroon ng peace? Parang iniisip mo na ang buhay ay switch lang, on or off. Pero ang totoo, parang dimmer light ito. May maliwanag, may madilim, pero may iba't ibang level ng liwanag sa pagitan. Kung nakapokus ka lang sa all or nothing, hindi mo makikita ang napakaraming shades sa gitna. Hindi mo makikita ang napakaraming shades sa gitna na pwede mong i-appreciate. Isipin mo may kaibigan kang nag-aaral magitara. Kapag hindi niya agad nakanta ng buo ang isang kanta, sinasabi niyang, hindi talaga ako marunong, quit na ako. Pero kung titingnan, nakaka-strum na siya. Nakakatugtog na siya ng ilang chords. Progress na yon. Pero dahil naka all or nothing mindset siya, nabura lahat ng growth at napalitan ng frustration. Ang buhay ay hindi black and white. Laging may gitna, laging may progress, laging may growth kahit maliit. Kapag inalis mo ang all or nothing lens, mas makikita mo na bawat hakbang, kahit maliit, ay may halaga. At dito mo mararanasan ang totoong inner peace at joy. Kasi hindi ka na nakatali sa perpektong resulta bago ka matutong maging masaya. Number 5, blaming habit. Laging sisi sa iba o laging sisi sa sarili mo. May mga pagkakataon ba na kapag may nangyaring mali, automatic mong hinahanap kung sino ang may kasalanan? O kaya naman, sinisisi mo agad ang sarili mo? Ito ang tinatawag na blaming habit. Sa unang tingin, parang natural lang ito. Kung may problema, dapat may nagkasala. Pero ang totoo, kapag ito ang nakasanayan mong paraan ng pag-iisip, nauubos ang inner peace at joy mo. Bakit? Kasi imbis na mag-focus ka sa solusyon, umiikot ka lang sa guilt, sa galit, at sa pagiging stuck. Dalawang anyo ng blaming habit. Una, sisi sa iba. Traffic? Dahil sa gobyerno to. Hindi umangat ang project? Kasalanan ng team ko, hindi sila nag-effort. Naiwan ang deadline? Kasi hindi ako tinulungan. Kapag laging iba ang sinisisi, nawawala ang sense of control mo. Parang nakatali ang kapalaran mo sa pagkakamali ng ibang tao. Ang ending, lagi kang frustrated kasi wala ka namang hawak sa kanila. Ikalawa, sisi sa sarili mo. Nabigo sa relationship? Ako kasi, hindi ako enough. Hindi natanggap sa trabaho? Kasalanan ko, wala akong kwenta. Nagkamali ng isang desisyon? Ako ang dahilan kaya ganito ang buhay ko. Sa sobrang bigat ng self-blame, nagiging harsh ka sa sarili mo. Nawawala ang self-worth at lagi kang may dalang guilt kahit minsan hindi mo naman kasalanan lahat. Imagine mo ito, nag-organize ka ng outing kasamang barkada. Pagdating ng araw, umulan ng malakas kaya hindi natuloy. May kaibigan kang magagalit, buti pa kasi sa ibang buwan mo pinlano. Doon, sinisisi ka niya. Pero sa loob-loob mo, ikaw rin, sinisisi mo ang sarili mo. Oo nga, ako kasi, ganito. Pero kung iisipin, may hawak ka ba talaga sa panahon? Wala, di ba? Ang ending, stress ka, guilt ka, at sirang-sira ang peace mo kahit wala ka namang kontrol sa nangyari. Bakit nakakasira ng joy at peace ang blaming habit? Una, nakakulong ka sa past. Laging sana at kung hindi, pero hindi na mababago ang nangyari. Ikalawa, nabubura ang solusyon. Habang abala ka sa sisihan, hindi ka makaisip ng hakbang para ayusin ang sitwasyon. Ikatlo, lumilikha ng cycle. Kapag sinisisi mo ang iba, nawawala ang responsibility mo. Kapag sinisisi mo ang sarili, nawawala ang compassion mo sa sarili.
Sa parehong dulo, ikaw ang talo. Parang nasa sasakyan ka at tumirik ito sa gitna ng kalsada. Kung gugugulin mo ang oras sa kakahanap kung sino ang may sala, driver ba, mekaniko ba, o ikaw ba, hindi pa rin uusad ang kotse. Mas uunlad ka kung iisipin mong, okay, anong pwede kong gawin ngayon para makausad tayo? Ang blaming habit ay parang bit-bit na batong mabigat. Kahit saan ka magpunta, dala-dala mo. Kapag hindi mo ito binitawan, ikaw rin ang mapapagod. Hindi lahat ng bagay ay may dapat sisihin. Minsan may nangyayari lang. Ang mas mahalaga ay makita mo kung anong kaya mong gawin ngayon, hindi kung sino ang dapat managot kahapon. Number 6. Living for approval. Kung tutuusin, natural lang sa tao ang gustong mapansin, gustong ma-appreciate o makakuha ng papuri. Normal yan dahil social beings tayo. Pero nagiging problema kapag lahat ng gagawin mo ay nakabase na sa kung paano ka makikita ng iba. Ito na ang tinatawag na validation addiction o ang habit ng living for approval. Halimbawa, magpo-post ka ng picture sa social media. Imbis na ma-enjoy mo ang moment, nakaabang ka kung ilang likes at heart ang makukuha mo. Kapag marami, saya. Kapag konti, lungkot. Sa trabaho, kahit pagod ka na, oo ka pa rin sa lahat ng request. Kasi takot kang isipin nilang tamad o mahina ka. Sa relationship, sinusunod mo lahat kahit hindi ka na masaya. Basta wag lang isipin ng partner mo na hindi ka enough. Kung mapapansin mo, parang nakadepende ang emosyon at halaga mo sa external scoreboard ng ibang tao. Bakit ito nakakasira ng inner peace at joy? Una, hindi ka na nakikinig sa sarili mo. Dahil abala ka sa kung anong sasabihin ng iba, nawawala ang connection mo sa sariling pangangailangan at kagustuhan. Ikalawa, imposibleng mapasaya ang lahat. Laging may masyadong mataas na standards ang ibang tao. Kahit anong gawin mo, may maghahanap pa rin ng mali. Kapag validation lang ang batayan mo, guaranteed kang mauubos. Ikatlo, joy na nakatali, hindi malaya. Kapag nakatali ang saya mo sa papuri, madali rin itong mawala sa isang simpleng puna o criticism. Ibig sabihin, hindi mo hawak ang kaligayahan mo. Hawak ito ng ibang tao. Para kang artista sa entablado na bawat kilos at salita ay para sa audience. Kung palakpakan ka, fulfilled ka. Pero kung walang pumalakpak, bagsak ang loob mo. Ang tanong, pagkatapos ng show, sino ba talaga ang naiwan kasama mo? Hindi ba ikaw pa rin? Kung hindi mo nakilala ang sarili mo offstage, anong klaseng buhay ang natira? Minsan, ang mga taong pinipilit mong i-please, hindi naman talaga sila nagbibigay ng oras para intindihin ka. Gumagastos ka ng energy para sa validation na mabilis mawala. Samantalang kung sarili mong standards at values ang susundin mo, mas solid at mas matibay ang joy mo. Halimbawa, may estudyante na laging top sa klase. Lahat ng award nakukuha. Pero ang totoo, ginagawa niya ito hindi dahil gusto niya, kundi dahil ayaw niyang maramdaman ng magulang niyang bigong anak siya. Kapag bumagsak siya kahit minsan lang, parang gumuho ang mundo niya. Kasi ang identity niya ay nakatali sa approval ng iba, hindi sa sariling halaga niya. Ang pamumuhay para sa approval ay parang pag-inom ng tubig sa baso ng iba. Hindi ka kailanman mabubusog. Ang tunay na inner peace at joy ay darating lang kapag natutunan mong ikaw mismo ang magbigay ng approval sa sarili mo. Ang validation ng iba ay pwedeng bonus, pero hindi dapat maging batayan ng iyong self-worth. Number 7. Self-doubt habit. Nararanasan mo na ba yung tipong bago ka pa man magsimula, kini-question mo na agad ang sarili mo? Kaya ko ba talaga to? Baka mapahiya lang ako. Siguro mas magaling sila kaysa sa akin. Ito ang tinatawag na self-doubt habit. Ang paulit-ulit na pagdududa sa sarili mong kakayahan, halaga o potensyal. Halimbawa, may opportunity na magsalita sa harap ng maraming tao. Pero imbis na makita ito bilang chance para mag-grow, iniisip mo agad, hindi ako kasing galing nila. Baka magkamali lang ako. Kaya imbis na sumubok, umatras ka. Halimbawa rin, may business idea ka maganda. Pero dahil iniisip mong baka hindi mag-click, hindi mo sinubukan. Paglaon, may ibang tao na gumawa at naging successful sila. Halimbawa rin, may taong nagpakita ng interes sa'yo. Pero dahil nagdududa ka kung enough ka, ikaw mismo ang umiwas. Sa madaling salita, hindi failure ng iba ang pumipigil sa'yo, kundi sariling utak mo.
Bakit nakakasira ng inner peace at joy ang self-doubt? Una, parang nakikipag-away ka sa sarili mo. Habang gusto mong magsimula, may boses na nagsasabing hindi mo kaya. Imbis na makatulong ang utak mo, siya pa mismo ang unang humaharang. Ikalawa, ninanakawan ka ng mga pagkakataon. Hindi dahil hindi mo kaya, kundi dahil hindi mo sinubukan. Mas malungkot pa rito, hindi mo malalaman ang potensyal mo dahil natakot ka sa baka. Ikatlo, nagiging cycle siya. Dahil hindi ka sumubok, wala kang bagong achievement. Dahil wala kang bagong achievement, lalo mong iniisip na wala kang kakayahan. Paulit-ulit itong cycle ng takot at doubt. Parang may kotse ka na puno ng gasolina at maayos ang makina. Pwede ka nang bumiyahe, pwede ka nang makarating sa gusto mong lugar. Pero dahil iniisip mong baka masira ito sa daan, hindi mo pa andarin. Kaya ang ending, ikaw lang naiiwan sa kalsada habang lahat ng tao nakarating na sa pupuntahan nila. Halimbawa, may estudyanteng matalino at may potensyal. Gusto niyang sumali sa contest, pero iniisip niya baka mas magaling sila. Kaya hindi siya nag-apply. Pagkatapos, ang napiling representative ay mas mababa pa ang grade kaysa sa kanya. Doon niya lang na-realize na siya mismo ang naglagay ng limitasyon sa sarili. Ang masakit na realidad ay madalas, mas naniniwala tayo sa doubts kaysa sa kakayahan natin. Mas nakikinig tayo sa takot kaysa sa possibility. At dahil doon, nawawala ang joy ng pag-try at ang peace of mind na dala ng growth. Ang self-doubt ay parang multo. Nakakatakot sa isip, pero kapag hinarap mo, wala naman palang laman. Kung palagi kang magdududa, mauubos ang pagkakataon mong lumago. Ang tunay na kapayapaan ay dumarating kapag pinipili mong maniwala muna sa sarili mo bago mo pa makita ang resulta. Number 8. Over-responsibility. Feeling mo ikaw ang sagot sa lahat. May mga tao na parang natural na problem solver. Kahit saan sila magpunta, kapag may nakitang mali o may narinig na hinaing, automatic nilang iniisip, ako na lang ang gagawa, ako na lang ang sasagot. At kung isa ka sa ganitong klaseng tao, malamang ramdam mo kung gaano kabigat. Kasi kahit hindi mo naman talaga obligasyon, parang pasan mo na ang mundo. Halimbawa, sa pamilya, ikaw ang laging inaasahan. May utang ang kapatid, ikaw ang tutulong. May away ang magulang, ikaw ang tagapamagitan. May kailangan sa bahay, automatic ikaw. Sa trabaho, kahit may kanya-kanyang role ang bawat isa, kapag may hindi natapos, iniisip mong ako na lang para walang problema. Sa barkada, kapag may nagkakaproblema sa relationship o pera, ikaw ang takbuhan. At kahit drained ka na, sasabihin mo pa rin, okay lang, kaya ko pa. Sa una, parang noble ito. Mabait, maalaga, maasahan. Pero kung laging ganito, nauubos ka. Bakit nakakasira ng inner peace at joy ang over-responsibility? Una, dalawang salitang mabigat, guilt at pressure. Kapag may hindi nangyari ayon sa plano, parang ikaw ang may kasalanan, kahit hindi naman. Kung tinulungan ko siya, baka hindi siya pumalpak. Lagi kang may pressure na ayusin ang lahat kahit wala sa kamay mo. Ikalawa, hindi mo na kilala kung alin ang tunay mong responsibilidad. Lahat na lang gusto mong sagutin, kahit yung mga dapat sagutin ng ibang tao. Ang ending, ikaw ang napapagod, sila ang hindi natututo. Ikatlo, nawawala ang boundaries. Kapag laging oo ang sagot mo, hindi mo na nakikita kung kailan ka dapat magpahinga o mag-prioritize ng sarili. Unti-unti, nawawala ang joy kasi hindi ka na nabubuhay para sa sarili mo, kundi para sa pag-aayos ng lahat ng bagay. Isipin mo, nasa bangka kayo ng pamilya at mga kaibigan. May kanya-kanyang sagwan ng lahat. Pero dahil ayaw mong mahirapan sila, ikaw ang kumukuha ng sagwan nila at ikaw ang nagsasagwan para sa lahat. Sa una, parang okay, ang bilis ng takbo ng bangka. Pero paglaon, ikaw ang unang mapapagod at baka ikaw ang unang bumigay. At kapag bumigay ka, mas malaki ang problema. Halimbawa, isang panganay na anak na breadwinner. Lahat ng pangangailangan ng pamilya, siya. Tuition ng kapatid, gamot ng magulang, bill sa bahay. Kahit may sariling pangarap siya, lagi niya itong isinasantabi. At kapag may kulang pa rin, siya rin ang sinisisi ng sarili niya. Siguro hindi pa sapat ang effort ko. Sa totoo lang, hindi naman niya trabaho sagutin ang lahat. Pero dahil sa over-responsibility habit, parang nawala na ang linya kung saan nagtatapos ang obligasyon niya at nagsisimula ang sa iba.
Ang masakit na realidad, minsan iniisip mong kung hindi ako kikilos, wala nang gagawa. Pero ang totoo, kapag lagi mong inaako lahat, hindi natututong managot ang ibang tao. At habang inaalagaan mo ang lahat, sino naman ang nag-aalaga sa'yo? Ang pagiging responsable ay mahalaga, pero ang pagiging over-responsible ay nakakasakal. Ang kapayapaan at joy mo ay hindi galing sa pag-ako ng lahat ng problema, kundi sa balansing pag-alam kung ano ang kaya mong sagutin at kung ano ang hindi mo dapat pasanin. Tandaan, hindi selfish ang magpahinga at hindi kasalanan ang hindi sagutin ang lahat. Number 9. Unrealistic expectations. Isa sa mga pinakamabilis kumakain ng inner peace at joy mo ay ang unrealistic expectations. Yung laging sobra, yung laging perfect o imposible ang inaasahan mo sa sarili, sa ibang tao o sa sitwasyon. Halimbawa sa sarili mo, iniisip mo, dapat lagi ako productive. Kahit pagod ka na, guilt agad kapag nag-break ka o nagpahinga. Iniisip mo, dapat flawless lagi ang lahat ng gawa ko. Isang maliit na pagkakamali, feeling mo tapos na ang mundo mo. Halimbawa sa ibang tao, kapag may kaibigan na hindi nag-reply agad, iniisip mo, siguro hindi niya ako gusto. Sa trabaho, ini-expect mong perfect ang output ng team mo. Kapag may konting sablay, biglang stress mode. Ikatlo, halimbawa sa buhay o sitwasyon, iniisip mo, dapat laging smooth ang buhay. Kahit konting problema lang, parang catastrophic na. Ini-expect mo ang relasyon na laging romantiko at walang conflict. Pag nag-away, feeling mo tapos na ang love. Bakit nakakasira ang inner peace at joy ang unrealistic expectations? Una, laging disappointment ang resulta. Kapag sobra ang inaasahan, kahit okay o maganda ang nangyayari, hindi sapat sa paningin mo. Halimbawa, nakapasa ka sa exam, pero hindi top 1, diretso ka na sa guilt at frustration. Ikalawa, nakaka-stress sa sarili at sa iba. Kapag laging mataas ang standards mo, hindi lang sarili mo ang na-stress, na-stress din ang mga taong nakapaligid sa'yo. Lalo kapag na-pressure, lalo silang pressure. Ikatlo, hindi mo napapansin ang small wins. Kung ini-expect mo agad ang perfect, ang mga bagay na maayos naman o progreso, hindi mo pinapansin. Ang ending, parang wala kang achievement kahit may nagawa ka. Parang nag-order ka ng cake na perfect sa imahe sa menu. Pagdating sa table, okay naman ang lasa, pero hindi kagaya ng picture sa menu. Diretso na sa disappointment. Ang reality, masarap pa rin, pero dahil sobrang expectation mo, hindi mo na-enjoy. Halimbawa, may bagong empleyado sa trabaho. In-expect niyang agad siyang magaling sa lahat, perfect sa deadlines, at lagi siyang praised ng boss. Pag nakagawa siya ng maliit na error, agad siyang na-demotivate. Kahit otherwise ay mahusay naman ang performance niya. Ang ending, stress at guilt, imbis na joy sa accomplishment. Ang masakit na realidad ay kapag laging unrealistic ang expectation mo, laging may kulang sa paningin mo. Kaya kahit gaano ka pakaswerte o kalaki ang achievements mo, parang hindi sapat. Ang joy at peace mo, laging nauubos kasi nakatali sa imposible. Ang buhay, tao at sitwasyon ay hindi perpekto. Kapag natutunan mong ibigay ang expectation sa reality, mas makakaramdam ka ng satisfaction sa small wins, appreciation sa effort mo at ng iba, at mas marami kang mararanasang joy. Ang kapayapaan ay dumarating kapag natutunan mong tanggapin ang limitations at imperfections ng mundo, kasama na ang sarili mo. Number 10. Over-focusing sa future. May anxiety habit ka na. May mga araw ba na kahit maayos naman ang ngayon, abala ang isip mo sa bukas o sa pwedeng mangyari? Baka hindi ako makahanap ng trabaho bukas. Baka masira ang relasyon ko sa hinaharap. Baka hindi sapat ang ginagawa ko para sa retirement ko. Kapag palaging ganito, nasa future loop ka. Laging iniisip ang posibleng problema at hindi ang kasalukuyan. Ito ang tinatawag na over-focusing sa future o simpleng anxiety habit. Halimbawa sa trabaho, iniisip mo, baka hindi ako ma-promote sa susunod na quarter. Kahit natapos mo na ang task mo, paulit-ulit mong iniisip kung sapat ba ang ginawa mo para sa future security mo. Halimbawa sa relationships, kausap mo ang partner mo. Imbis na mag-enjoy sa oras na magkasama, iniisip mo, baka hindi magtagal ang relasyon namin. Lahat ng maliit na issue, ginagawa mong forecast ng hinaharap. Halimbawa sa buhay sa pangkalahatan, iniisip mo ang pera, healthcare, career, social status,
lahat parang pressure cooker. Kahit walang aktual na problema sa ngayon, nababalisa ka na dahil sa kung ano ang pwedeng mangyari. Bakit nakakasira ng inner peace at joy ang overfocusing sa future? Una, hindi ka na present. Ang kasalukuyan ay laging nawawala sa paningin mo. Kahit may maganda sa ngayon, hindi mo na-enjoy kasi busy ka sa iniisip na posibleng mangyari. Ikalawa, nagiging self-fulfilling prophecy ang anxiety. Kapag sobrang balisa ka, mas prone kang gumawa ng decisions mula sa takot kaysa sa clarity. Parang ini-expect mo na may mangyaring mali, kaya madalas nagkakamali ka nga. Ikatlo, mental and emotional exhaustion. Walang pahinga ang utak mo. Kahit natutulog ka, pwede kang gumising na iniisip ang worst case scenario. Imbis na energy at joy, napupuno ng stress at kaba. Parang may superhero ka na dapat magbantay sa lungsod. Pero imbis na bantayan ng real threat sa paligid, naglalakad ka sa isip mo. Nagtatakbo sa imaginary future villains. Sa huli, wala kang nagagawa sa totoong mundo. Ubus lang ang lakas mo sa hindi naman totoo. Halimbawa, may taong nagtatabi ng pera para sa emergency. Sa simula, okay lang, responsible siya. Pero habang tumatagal, iniisip niya, baka hindi sapat. Baka may mangyaring mas malala. Baka hindi ko kayang suportahan ang pamilya ko sa future. Ang ending, hindi lang stress at anxiety, pati joy sa simpleng preparation ay nawawala. Ang masakit na realidad, kapag palaging nakatingin sa future, parang ang life mo ay palaging loading. Hindi mo nararanasan ang ngayon. Nawawala ang joy at peace dahil lagi kang nasa baka mode. Baka may mali, baka may mangyari, baka hindi ka handa. Ang overfocusing sa future ay parang pagsuot ng mental na kulungan. Maaari kang magplano at maghanda. Pero kapag hindi mo natutunan na bumalik sa present, hindi mo mararamdaman ang peace at joy na available sa'yo ngayon. Ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula kapag natutunan mong magplano ng maayos, pero mag-enjoy sa kung anong meron ka sa ngayon.